Bawat isa sa atin, bilang isang Kristiyano, saan ba tayo nagtitiwala sa bawat isa sa ating sarili, kundi sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Kaya nga, tuloy-tuloy tayo mga kapatid, no? Kaya dyan sa online, watch na kayo dyan, no? Magsabi kayo ng amen, hallelujah. Kaya today tayo tumayo, mga kapatid, no? At hingin natin ang gabay ang ating Panginoon. Yes, Lord God, hallelujah, Lord. We worship you, we glorify your name, Lord God. Lord, nawa, Panginoon, ikaw ang Diyos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, I know, Lord God, yung hingin ko, Panginoon, O God, yung gabay mo, Panginoon, O God, help me, Panginoon, O God, use me, Panginoon, O God, mightily, Lord. Nawa, Lord God, na isusuko ko yung sarili ko sa iyo, Lord God. Nawa, Lord God, na ikaw ang manguna sa aking buhay, Panginoon, at linisin mo, Panginoon, O God, yung puso ko, Lord God, na maging karapat-dapat sa iyo, Panginoon, O God, to spread your words, Panginoon, to encourage them, Panginoon, O God. Nawa, Lord, na manguna ka, Panginoon, O God. I-bless mo ko yung pananalita ko, Panginoon, O God. Lord, itago mo ko, Panginoon, O God, sa iyong likuran, Panginoon. Nawa, Lord, na ikaw lamang, Panginoon, ang makikita nila, Panginoon. Lord, we thank you, we glorify, in Jesus' mighty name we pray. Amen at amen. Hallelujah. Kaya tayo umupo, mga kapatid, dyan sa online, no, nawa isang tabi muna natin yung mga gawain natin, i-focus muna natin yung sarili natin sa Panginoon. Hallelujah. Today, no, nawa sa bawat isa sa atin ay tayo ay nag-worry, no, sa mga problema, circumstance, sa bawat isa, kung ano yung araw-araw natin ginagawa. Amen? Kung ano yung mga sa ating pamilya, no, sa ating mga trabaho, sa ating mga ginagawa everyday, mga kapatid, saan ba tayo magtitiwala, mga kapatid? Kundi sa ating Panginoong Hesus Kristo, sa ating Panginoong Diyos. No? Kaya nga, mga kapatid, bago ko basahin nating scripture, dito po, mga kapatid, kung tayo, isang anak ng ating Panginoon, hindi tayo sa mga nagtitiwala sa kahit kanino man. No? Hindi sa asawa mo, hindi sa kaibigan mo, pamilya mo, kundi dapat unahin natin yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi dito sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, no? Ang sabi diyan, and verse 5, no? Trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. No? Sabi nga dito, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. At huwag kang manalig sa inyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng inyong ginagawa at ituro ninyo sa iyo ang tamang landas. Napakaganda, no? Ngayon pa lang, nakikita natin yung promise ng ating Panginoon, yung paalala ng Panginoon para sa atin, para hindi tayo babaloktot yung buhay ng bawat isa sa atin. Yung path natin, yung landas natin, yung layunin natin sa bawat araw, gusto ng Panginoon maituwid. Gusto ng Panginoon na maintindihan mo yung sinasabi ng Panginoon para sa atin. Gusto ng Panginoon na maayos yung buhay mo, no? Sa pamilya mo, no? Sa mahal mo sa buhay, amen? Sa nilalakaran mo sa Kanya. Gusto ng Panginoon na hindi tayo magdedepende sa sarili nating kaunawaan. Gusto ng Panginoon sa Kanya lamang. Kasi alam ng Diyos at alam ng Panginoon kung ano yung nilalakaran mo. Amen? Kaya nga, understanding, seeking God's guidance, and believing in His perfect timing to make crooked paths straight. No? Gusto ng Panginoon gawin matuwid ang baluktot mong buhay. No? Ayaw ng Panginoon. Kaya nga, dito sa atin bilang isang Kristiyano believers, no, na tayo, nakakilala natin ang Panginoon. Pero, nandun pa rin tayo sa buhay na nag-worry, no? Nagda-doubt. Amen? Kasi nga mga kapatid, tayo, no, bilang tao, kung nagtitiwala tayo sa Panginoon,
sigurado ang Panginoon, itutuwid niya yung buhay mo. No? Kaya nga mga kapatid, no? Trust in the Lord in the right path. Alam natin the story of Moses, no? And the Israelites and at the Red Sea, where they had to trust God for the path of forward through the water. No? Alam natin sa story of Moses, no, paano niligtas niya, no, sa pamagitan ng ating Panginoong Diyos, yung mga Israelites, no, sa Egyptian, no, sa Egypt. Ito po mga kapatid, the story of Moses, nandito na ako, no? Paano ba ito natin ipagkatiwala sa Panginoon? Then, sabi pa dito, as well as Abraham journey of faith and Joseph difficult journey through slavery to leadership. No? Number one, Moses, no, in the Red Sea. No, the situation of Moses, the Israelites were trapped by the Red Sea, with Pharaoh's army closing in, presenting a seemingly impossible situation. Ito na, mga kapatid, no? No, na napalabas na ni Moses yung mga Israelites, no, hindi sila tinantanan, no, na mga Egypt, no, yung mga army ni Pharaoh, no, na alam natin, no, kung paano nila, no, paano sila niligtas ng Panginoon. Madami pang reklamo, no, mga Israelites, paano kami kakain, no, paano tayo, no, na dumaan na napakadilim, pero ibinigay pa rin ng Panginoon sa kanila. Yung pagkain, no, pinailawan sila ng Panginoon. Amen? At the cross, no, nandun na sila sa Red Sea, mga kapatid, no, natatakot pa rin sila. No, saan ba tayo dadaan ito? No? Pero Moses, he trust the Lord. No? Alam niya, nagtitiwala siya sa Panginoon. No? Alam niya, mayroong siyang Panginoong Diyos na handang iligtas sila. Amen? Kaya mga kapatid, sinasabi dito, no, na tayo, the trust of the Moses, instead of panicking, Moses trusted in God's power to intervene. Amen? Si Moses nagtitiwala na nandyan ang Panginoon, nandyan yung kapangyarihan ng Diyos na para sila iligtas. Ganun po mga kapatid. Tayo pa. Anong yung path, no? God parted the sea, creating a dry path to the Israelites to escape, demonstrating that He makes a way where there seems to be no way. Hallelujah. Amen? Praise God. No, ito yung landas. Dahil alam ni Moises na meron siyang Diyos na makapangyarihan, pero inalaw ng Panginoong Diyos na siya yung gagawa ng daan para sa kanila. Amen? Napakaganda. No? And number 2, Abraham journey. Anong yung tinawag ng Diyos sa kanya? No? Sabi dito, God called Abraham to leave his familiar home for their own future and unknown land. You know? Na ito, mga kapatid, no? Nagagawin siya sa kanyang panampalataya, no? Dahil nagtitiwala si Abraham, no? Na, wag ka dyan. Kunti lang yan. Kunti lang yan, no? Yung congregation mo, kunti lang yan. Gusto ng Panginoon, palawakin pa. Amen? Gusto ng Panginoon, ito, Abraham, no? Dahil nagtitiwala ka sa akin, no? The trust of Abraham, obedience show his trust in God, greater plan, even when made no sense from the human perspective, no? Na alam natin, kung tayo bilang isang tao, no? Magagawa ko ba to? No? Magagawa ko ba sa sarili ko lamang? Amen? Pero, I know, his trust the God, no? Kung ano yung greater plan ng Panginoon para sa kanya. Kaya nga, the outcome, his faith led to him become the father of many nations. Yun po, mga kapatid, the process. No? Kung may magtitiwala ka, yung pagtitiwala ni Abraham sa kanyang Panginoon, sa ating Panginoon, this is the outcome. No?
Siya yung ama ng buong bansa. No? Kaya nga mga kapatid, tayo, bilang isang Kristiyano, believer sa ating Panginoon, dapat hindi lang sabihin mo, ito lang naman ako, hindi na ako makapaghayo. Hindi na ako makapagsalita sa salita ng Panginoon. Hindi na ako makapag-akay. No? Ganito lang yung talent ko. Ito na lang yung binigay ko. No. But ang sabi ng Panginoon, bibigyan kaya ng plano na mas malaki pa. No? Bibigyan kaya ng plano na hindi lang dyan ka lang. Gusto ng Panginoon, lawakan mo pa yung perspective mo. Lawakan mo pa yung pagtitiwala mo sa Kanya. Kasi God promised for us. No? Ibigay niya yung lahat ng pangangailangan mo. And Joseph, no? The story of Joseph, no? Joseph was sold into slavery to face unfair circumstance, but he was being prepared by God for a larger purpose. No? Ito mga kapatid, alam natin si Joseph, no? Nandoon, no? Na alam natin, no, na yung kapatid niya, no, na hinulog siya sa balon, no. Yung pinagdaanan ni Joseph, no, na alam ng Panginoon kung ano yung nasa puso niya, no. Kaya nga pinapatawad pa niya yung yung mga kapatid niya, di ba? Kaya nandoon yung humble heart ni Joseph. Even the darkness, yung trust ni Joseph, no? Even the darkness, Joseph experienced under God's grace illuminated the path ahead. Nakikita niya no? Nakikita niya, dahil sa biyaya ng Panginoon, nandito ako ngayon. Amen? Dapat ganun din tayo. Kung ano yung binigay sa iyo ng biyaya ng Panginoon, huwag tayong maging mayabang. Kung ano yung nakukuha natin. Amen? Ano ba yung outcome ng Joseph? Joseph became a wise leader fulfilling God's plan for him. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi dito na ito po mga kapatid na dati slavery siya, ngayon naging leadership. Amen? Kaya mga kapatid, hindi na sabihin na ganito lang ako, hindi. Marami, malawak ang pag-unawa ng Panginoon kay gaya sa atin. Amen. Gusto ng Panginoon para sa atin, magtiwala lang tayo sa Kanya. Amen? Hallelujah. Kaya today, inimungkahi ng Panginoon para sa atin. No? Kung ano may yung purpose at layunin sa bawat isa sa atin, magtiwala tayo sa Kanya. Kasi malaki ang plano ng Diyos para sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya nga today, this is the title of this message. Amen? Hallelujah. Sabi dyan, no? Trusting God's path. No? Magtiwala tayo sa Diyos. Yung landas natin, yung layunin natin, dapat ipagkatiwala natin sa Panginoon. Hallelujah. Amen? Mga kapatid, today, kailangan sa bawat isa sa atin, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Kung ano yung buhay, ano nilalakaran natin, mga kapatid. Kung ano ka ngayon, dapat ipagkatiwala mo sa Kanya. Dahil ang Panginoong Diyos lamang ang nakakaalam sa buhay mo. Amen? Huwag natin, sarilihin natin ang ating, no, kaya ko naman to. Magaling ako Magaling ako magsalita. Ganito, magaling ako. Matalino ako. Amen? Huwag natin idepende yung katalinuhan natin sa buhay ng bawat isa sa atin. Dapat, kahit mahina tayo, kahit malakas tayo, ipagkatiwala pa rin natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi ito, emphasize relying on God's perfect character and plans, even when facing hardship or compulsion rather than one's own understanding or desire. No? Na tayo ay nandun sa pagkahirap, no? Yung paggalito, hindi tayo dapat sa ating sarili lamang. No, kasi nga malilito tayo No, kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa ating buhay, yung problema dumating sa atin, yung struggle na dumating sa atin, malilito ka. Amen? Malilito ka kasi hindi mo alam anong gagawin. Kung paano ito masusolve. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon sa atin, call to me. No? Tumawag ka sa akin. Nandito lang ako Bakit gusto mong panghawakan yung mga problema, circumstances sa buhay mo? Bakit ka pa nag-worry? Nandito naman ako. Amen?
Lumakad tayo ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi pa dito, the passage serves as a foundational call to surrender self-sufficiency, no? And relies on God's wisdom and guidance in every aspect of life, leading to His direct path for you. No? Ibigay mo, mga kapatid. Didepende tayo sa karunungan ng Panginoon at sa guidance ng Panginoon. Amen? Every aspect of life. Amen? Sa ating buhay, sa ating ginagalawan ngayon, mga kapatid, ipagkatiwala mo sa Kanya. Amen? Hallelujah. Number 1, sabi dito, the foundation. Ano ba yung pundasyon sa pagtitiwala sa Panginoon? Amen? Sabi nga, the passage encourages active, wholeheartedly reliance. Dapat buong puso na pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Ito yung pundasyon dapat bilang isang Kristiyano, bilang isang believers na nagtitiwala tayo. Dapat buong puso yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Amen? On God. Surrendering personal plans, fears, and uncertain to His guidance. No? I-surrender natin. Kung ano man yung takot sa buhay mo, kung ano man yung personal plans mo, amen? Ano man yung plano mo sa buhay mo, i-surrender mo lahat. Amen? Kasi nga, this the foundation na kailangan natin pagkatiwalaan natin ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya nga mga kapatid, no? Sabi ito, the promise by acknowledging God in every aspect of life, He promised to make our path straight, leading us to His best. Hallelujah. Amen? Tayo mga kapatid, no? Pagkat itutuwid niya ang ating mga landas. Amen? Naaakay sa atin ang kanyang pinakamahusay, yung the best na ibibigay niya para sa atin. Hallelujah. Kaya nga, the foundation, ang gusto ng Panginoon, yung wholeheartedly reliance na gusto ng Panginoon. Amen? Kaya nga sabi nga sa Proverbs chapter 3 verse 5a, trust in the Lord with all your heart. No? Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. Hindi sinabi ng trust in the Lord with half heart. Hindi. Buong puso, buong buhay mo, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kailangan natin yung matibay na pundasyon bilang isang Kristiyano. No? Kung tayo, nagsisimba lang tayo dito, pero hindi ka naman nagtitiwala, no? Mananangin ka man, hindi ka nagtitiwala sa Panginoon, no? Paano ba to, Lord? Makukuha ko ba itong increase na sahod, Lord? Makukuha ko ba yung provision na ikama, Lord? Amen? Makukuha ko ba, Lord, yung provision na vacation, Lord? Makalabas ba ako, Lord, sa breakthrough na ito, Lord? Makalabas ba ako, Lord, sa bagyo na dumating sa akin? Sabi ni Lord, magtiwala ka lang. Magtiwala ka lang sa akin ng buong puso. Kasi ibibigay ko sa iyo yung tamang landas na hinihingi mo. Amen? Napakaganda, no? With all your heart indicates complete, unwavering, no? Trust involves not just belief, but also actionable faith in God. Hindi lang pala, mga kapatid, hindi lang tayo maniwala. Dapat may aksyon. Yung panampalataya natin sa Panginoon. Amen? Dapat may aksyon na gusto. Lord, ang gusto ng Panginoon, hindi ka lang maniwala. Magtrabaho ka para sa akin. Kasi kung mahal mo ang Panginoon, ibigay mo yung nararapat para sa Panginoon. Yun, amen? Hallelujah. Amen? Magpagamit ka. Amen? Kaya nga, nandito tayo, kaya nga sabi, ministry, hindi naman to competition It's commitment to the Lord. No? Hindi na magaling si kapatid, hindi magaling si pastor. No? Magaling naman si pastor magsalita Hindi. Alam natin si Moises, utal-utal. No? Pero sabi ni Panginoon, huwag kang tumingin sa sarili mga ganyan.
Tumingin ka sa kapangyarihan ko. Amen? Peter, sample. Fisherman lang, no? Mangingisda. No? Pero ginamit ng Panginoon. Kasi nga mga kapatid, no? Tayo bilang isang Kristiyano, kung nagdidepende lang sa ating lakas, diyan ka lang. Amen? Dapat isurrender natin. Dapat matibay yung pundasyon natin bilang isang Kristiyano. Amen? Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, no? Minsan nahihirapan tayo intindihin ang plano niya para sa atin. Pero, magtitiwala pa rin tayo sa Kanya dahil alam kong ikakabuti ko. Ikakabuti natin. No? Mahirap, no? Mahirap kung anong plano ng Panginoon para sa atin. Mahirap intindihin yung plano ng Panginoon sa atin. Pero alam, kung nasa iyo yung pundasyon na yun, nagtitiwala ka sa Panginoon, na alam mo na ikakabuti mo yun, mga kapatid. Amen? Kung ikaw man nanonood dyan, no, tibayan mo yung pundasyon mo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi nga nito, God said, no? Kasi minsan kasi nahihirapan tayo. Sabi ng Panginoon dito, hindi kita dadalhin sa isang laban kung hindi kita ipapanalo. No? Ang sabi ng Panginoon, you only have to trust me. Amen? Maniwala ka lang sa Kanya. Kasi yung gusto ng Panginoon, alam naman, kasi kung tayo ay lalaban lamang, hindi natin kaya labanan yung mga kamundo. No? Kung ano man temptation na dumating, no? Hindi natin kayang labanan. Sabi ng Panginoon sa atin, ipapanalo niya tayo. Ang gusto lang ng Panginoon sa atin, you only trust me. Ano sabi ng Panginoon? No? Kaya mga kapatid, ibigay natin, tibayan natin yung pundasyon sa ating bawat puso. Magtiwala tayo sa Panginoon, wholeheartedly reliance to God. Amen? Hallelujah. And number 2, the warning. No? Kasi nga mga kapatid, minsan, no, nagdidepende tayo sa sarili lamang natin. No? Ano pa yung warning sa buhay natin? Kasi nga mga kapatid, nagdidepend ka, nagre-rely ka sa iyong kakayanan. Nagdidepend ka sa iyong kalakasan. No? Sa iyong kaunawaan. Amen? This is the warning that don't rely on yourself to avoid leaning on your own understanding or intelligence. Yung pagkatalino mo, no, i-avoid mo yan, mga kapatid. Amen? Huwag kang manalig sa iyong katalinuhan. Huwag kang manalig sa iyong kaunawaan. At it may not provide the complete picture. No? Hindi ito ma-provide, no? Kung ano, mga kapatid, no? Dahil mga kapatid, kung tayo ay nag-rely sa ating sarili, babagsak at babagsak tayo. Amen? Kasi nga, sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5b, do not lean on your own understanding. Huwag kang manalig sa inyong sariling karunungan. Amen? Because limited human understanding. Limitado lang. Bilang tao, limitado lang yung pag-unawa natin. May limit. Pero ang Panginoong Diyos, unlimited yung pang-unawa. Amen? Kasi nga mga kapatid, human wisdom is understand are finite. May hangganan. No? Ang karunungan ng tao at kaunawaan ng tao ay finite. Yung may hangganan la. No? Hangganan, mga kapatid. No? And, fallible, no? Maari kang magkamali. No? Lord, ganito, gusto kong gawin, Lord. Gusto ko sundin yung buhay ko, Lord. Gusto ko sundin yung pangunawa ko, Lord. Kasi alam ko yung buhay ko. No? Minsan, mga kapatid, kung yan ang perspective mo sa buhay mo, maaari kang magkakamali. Amen? Don't depend yourself.
No? With your own understanding. Because I know this warning for us na kailangan natin yung wisdom ng Panginoon sa atin. Kaya nga, sabi nga, di ba? If we don't, kasi nga sabi no, if you are lack wisdom, no, hingi tayo sa Panginoon. Kasi siya ang magbibigay sa atin ng karunungan at pag-unawa sa bawat isa sa atin. Human understanding is limited. The instruction to learn not on your own understanding. Acknowledging the limitation of human perspective, we cannot see the full picture of God's plan, which is infinite greater than our own. No? Hindi natin makikita yung plano na malaking plano sa ating Panginoon kung tayo ay nagre-rely sa ating kaunawaan lamang. Amen? Paano natin makikita yung plano ng Panginoon sa atin kung pinapangunahan mo siya sa mga plano mo? Pinapangunahan mo, ganito yung gusto ko, Lord. No? Amen? Dapat, mga kapatid, unahin muna natin si Lord. No? Amen? Hallelujah? Kaya nga, unahin natin si Lord sa buhay natin. Lord, ganito, Lord. No? Kung mag-aasawa ka, no, mga kapatid, ibigay mo sa Lord muna. Ano, amen? Kaya mga kapatid, huwag mong hanapin yung the one mo, huwag mong hanapin yung second one mo, kung hindi mo pa nahanap yung the one mo sa buhay mo. Yung the one mo is Jesus. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa mga pamilya naman, kaya lagi natin ina-encourage, no, mga kapatid, sa mga pamilya, dapat nakasentro si Jesus sa bawat pamilya. Amen? Kaya mga kapatid, the warning of this verse na dapat hindi tayo magdidepende o magre-rely sa ating sarili. But you rely the God's, mga kapatid, no? Kasi may hangganan, no? Yung perspective natin, yung understanding natin, may hangganan at pwede tayong magkamali sa atin, mga kapatid, no? Lean not your own understanding to encourage believer to resist the relying solely, on their human wisdom or intellect, which is often limited. Huwag tayo umaasa lamang, mga kapatid, sa ating kakayanan, sa ating mga kaunawaan sa buhay natin. Huwag tayong umasa sa sarili natin. No? Kasi ikaw mismo ay mapipil. Babagsak, mga kapatid. No? Ang gusto ng Panginoon sa atin, nakadepende tayo sa Kanya sa lahat ng bagay ng ating ginagalawan. Amen? Hallelujah! Kaya nga, anong kuman ng ating Panginoon? The kuman? Ang kuman ng ating Panginoon, involve God in every aspect. Dapat nandun ang Panginoon sa ating buhay. Dapat nandun yung Diyos sa mga plano natin. Kung ano yung ginagawa natin, nandun dapat ang Panginoon sa iyo. Amen? Dapat hindi mawala ang Panginoon. Sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa finances mo, sa mga dumating mga trials, dapat nandun ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Kasi calls for deep and consistent recognition of God's will, presence, and sovereignty in every decision, large or small, malaki o maliit na bagay. No? Dapat i-recognize mo ang Panginoon. Kung bibigyan ka man ng maliit na blessing, magpasalamat ka sa Panginoon. Ibinigyan ka ng malaki ng blessing, magpasalamat ka sa Panginoon. Dapat i-acknowledge mo siya. Siya yung Panginoon mo sa buhay mo. Amen? Dapat i-acknowledge mo ang ating Panginoon. Dahil siya ang pinakamataas na Panginoon sa lahat. The sovereignty of Lord. Amen? Sa buhay mo. Wala nang iba, kundi ang Diyos lamang natin. Amen? Kaya nga mga kapatid, kung ating mga desisyon, malaki o maliit namang, no? Dapat ipagkatiwala pa rin natin sa Panginoon. Amen? Ito yung command na gusto ng Panginoon sa atin na alalahanin natin siya. No?
No? Hindi lang nakuha mo lang yung blessing mo, hindi mo na pinasalamatan si Lord. No, nakuha mo na yung kagustuhan mo, hindi mo na ina-acknowledge si Lord. Hindi mo na inaalala, binaliwala mo lang si Lord. Amen? Kaya mga kapatid, today, dapat natin halahanin natin ang ating Panginoon. Kaya nga sabi sa Proverbs chapter 3 verse 6a, in all your ways, submit to Him. Amen? Alahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. Amen? Sa trabaho mo, alahanin mo, sa umaga pa lang, inaalala mo na si Lord. No? Kasi nga mga kapatid, lagi natin isipin na meron tayong Diyos. Meron tayong nagprotekta sa atin, merong nagmamahal sa atin, merong kabutihan na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. Bakit hindi natin alalahanin ang ating Panginoon? Kaya nga, God in every area of life, no? In all your ways, acknowledge Him, calls for a submission to God's will in every aspect of life. No? Yung submission natin. Kasi nga mga kapatid, no? No, na tayo bilang isang Kristiyano, no? No, sumusunod lang tayo. Kung meron tayong submission, kasi nga mga kapatid, obedient, no? Kasi nga, may obedient, no? Kasi kung lalawakin natin, obedience, sabi dito, sumusunod ka dahil willing ka at gusto mo nang ipinapagawa sa iyo. That is the obedient. No? Na sumunod ka dahil willing ka na gusto mong ipapagawa sa iyo. And the submission naman, no? Sumunod ka kahit ayaw mo, sumunod ka dahil ito ang gusto ng Diyos na gawin sa buhay mo. Amen? Kasi nga nandun mga kapatid, no? Na kahit hindi mo gusto, pero gusto ng Panginoon, ipinapagawa sa iyo, no choice. Kasi huwag tayo maging, no, hindi, ayaw ko muna, Lord. Gaganon tayo na. No? Kasi gusto ng Lord na siya maggagawa sa buhay mo. Amen? Lagi natin tayo, the obedient and submission, hindi magkapareho. Amen? Nagsasubmit ka dahil alam ng Diyos, siya ang gagalaw sa buhay mo. Amen? Hallelujah! Kaya mga kapatid, sabi nga dito, no? Kaya nga, today, ano na ba yung month na ngayon? September, no? Ang bilis ng panahon, no? Ilang buwan na lang, matapos na ulit. No? Ang taon, no? Napaka ganun, hindi natin inaakala, no, na January to September na ngayon, no? Malapit na tayo sa 2026, mga kapatid, no? Ang daming challenges, at ang daming struggle, no? Sa pinagdaanan mo sa buwan na taon na ito, maraming struggles, maraming challenges, but God never fails. Amen? Hallelujah. Pero nandun pa rin yung Panginoon sa atin. No? And every day, we are surviving with God's help. Kaya lagi mo siyang isama sa buhay mo. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kung meron man tayong mga challenges sa buhay natin, maging success man tayo, dapat palagi isama mo ang Panginoong Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya dapat ganun mga kapatid. Kaya nga, no? Sabi nga, from success to struggle, no? That includes acknowledging but you both your success, recognize Him as the source of ability and difficult times of trial, like that biblical figure of Job. Mga kapatid, nakikita natin sa buhay ni Lolo Job ni Jeff, no? Sabi nga ni Coach Jeff, lolo niya yon Amen? Lolo Job niya sa buhay niya Amen? Kaya nga, no, nakikita natin yung trials ni Job sa kanyang buhay. Amen? No? Nawala na siya lahat, may sakit pa siya, nawala na lahat. Pero nagpatuloy pa rin siya. No? Nandun pa rin yung panampalataya niya at pagtitiwala niya sa Panginoon. Amen? Kaya nga mga kapatid, kung meron man tayong struggle, challenges sa buhay natin, ang Panginoon hindi nagpipill sa atin Binibigyan pa rin tayo niya. No? Minsan, hindi natin ina-acknowledge ang Panginoon. Hindi natin inaalaala ang ating Panginoon. Pero nagbibigay pa rin ang Panginoon sa atin. Amen? Kaya mga kapatid, araw-araw tayo nag-worry. Sabi nga, araw-araw tayo nag-worry.
pero buwan-buwan ka naman, nakasurvive. No? Ano sabi ni Pastor Rich kanina? Don't worry about tomorrow. Let tomorrow worry about itself. No? Hayaan mo yung kinabukasan na mag-worry siya dyan. No? But sa atin, lagi natin kasama ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Kaya dapat natin i-recognize ang ating Panginoon sa buhay natin. Alahanin natin ang Panginoon sa ating ginagawa in every aspect of our life, mga kapatid. Lagi natin tandaan, minsan kasi mga kapatid, no, na tayo, no, pag may pinagdaanan tayo, mahirap natin sabihin sa kasama natin, no, sa pamilya natin, no? Kasi nga, kung may dinanas tayo na problema, struggle sa buhay, pag pinagsabi mo sa iba, ipagsasabi ka din sa iba. No? Amen? Kung meron tayong mga problems, trials sa ating buhay, pag i-confess mo sa iba, diba? Amen. Buong barangay ang nakakaalam. Amen? Kaya mga kapatid, kaya nga sabi dito, sa Diyos, masarap umamin na mahina ka. Hindi ka pagtatawanan at hindi ka huhusgahan. Amen? Kasi ang Diyos handang makinig sa iyo. Amen? Ang sarap, no? Meron tayong Diyos na nandyan para sa atin. Hindi ka pagtawanan. Hindi ka huhusgahan. No? Kahit na magkamali ka, pinapatawad ka pa rin ng Panginoon. Ganun po ang ating Diyos. Amen? Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. No? Kaya mga kapatid, this command, our Lord, sa ating Panginoong Diyos, dapat lahat ng ating ginagawa, dapat i-acknowledge natin siya. I-submit natin kung ano yung ginagawa natin sa bawat isa sa atin. Amen? Lagi mong tandaan, mga kapatid, tandaan mo, no? Sabi ito, walang ulan na hindi humupa. At ang araw kahit kailan ay hindi mapipigilan sa pagsikat. Sabi dito, ganyan din ang problema, lilipas din yan at makakamit mo ng ligaya. Amen? Hallelujah? No? Kasi nga, sino ba nakaranas ng ulan? No? Ulan ngayon, bukas may araw. Amen? Ang problema, hayaan mo yung problema dyan. Ang problema lang yan. Malalampasan mo rin yan. Yung struggle mo sa buhay, huwag kang mag-alala. Lalampas at lalampas din yan. Kasi meron tayong Diyos na handang tumulong sa atin. At handang nandyan at makinig sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Kaya today, this is the promise of the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Yes, hallelujah. This is the promise sa atin ng ating Panginoon. Sabi niya dito, God's divine direction. Ito yung promise niya sa atin, no? Na ang Diyos, yung banal niya na direction sa ating buhay. No? Sabi nga, di ko na patatagalin, no? Proverbs chapter 3, verse 6b, and He will make your paths straight. Hallelujah. Ituro niya sa inyo ang tamang landas. Amen. Hindi sa kaibigan mo na maling landas. No? Pero ang Panginoon, ibibigay niya, itutuwid ka sa tamang landas. Straight path through life, tuwid na daan sa buhay natin, the promise that He will make your path straight is not a guarantee or the worldly prosperity. No, ito mga kapatid, no? Sa tamang landas, sa mundong ito, no? Hindi ka maitutuwid. Amen? Sa mundong ito, sa ibabaw ng mundong ito, hindi ka maitutuwid, kundi sa Panginoon lamang. No? Ibibigay niya yung plano niya para sa iyo. No? Hindi, ang Panginoon, hindi ganun eh. Pag plano niya ngayon, kung ano yung kalooban ng Panginoon, madali lang, ibibigay niya sa iyo. Amen? Kasi nasa tamang landas ka. Kasi nandyan ang Panginoon sa buhay mo. But the assurance of divine guidance and straight path leading to joy and peace.
Amen? No? Ang assurance nito mga kapatid, no, nandiyan ang Panginoon sa ating buhay, na meron kang kagalakan sa buhay mo at meron kang peace, kapayapaan sa buhay mo. Amen? Kaya kung may problema ka, ayun, yung kapatid, nagpupuri pa rin sa Panginoon, nagagalak pa rin, nagsasaya pa rin sa salita ng Panginoon. Amen? Sa pagtulog mo, kasi may Panginoon ka, nandun yung kapayapaan, ang himbing ng tulog, nalilate ka pa sa trabaho. Amen? Ganon po mga kapatid, kasi may peace ka eh. Amen? Wala kang iniintindi, dahil meron kang Diyos. Nakikita mo, yung may problema, no? Yung taong may problema, na walang Diyos sa buhay nila. No? Yung buhay nila, nakawatak-watak, no? Yung buhay nila, nawala sa tamang landas, nawala sa kanila yung buhay nila. But, sino ba nakaalala? The prodigal son. No? No? Ibinigay sa iya yung iniminaldas niya. No? Lumayo siya sa landas na iyon. Pero, nandyan pa rin yung Panginoon. Handang tumulong sa iyo. Handang akayin ka. No? Kaya mga kapatid, kasi ang Panginoon, gusto ng Panginoon sa ating buhay, no? Na nandun tayo sa tamang landas. Amen? Kaya mga kapatid, direction in uncertain, no? Even when life feels uncertain, hindi tayo sigurado, no? Sabi dito, confusing, nakakalito, the promise encourages trust that God is working all things for good and will direct your step to the right path and the right plan, mga kapatid. No? Na magtiwala tayo na ang Diyos nang gumagalaw sa ating buhay, sa lahat ng buhay, sa ikakabuti natin. Siya yung magdidirect sa atin. No? Kung ano yung landas at tamang landas sa buhay mo. Amen? Hallelujah? Kaya mga kapatid, no? Huwag natin hayaan yung buhay natin na mawala tayo sa landas ng Panginoon. Dapat nandun pa rin tayo, kumakapit pa rin tayo, kasi hinahawakan tayo ng Panginoong Diyos. Kasi nga, hinawakan ka na ng Diyos, pero ikaw pa rin ang bumibitaw. Ikaw pa rin yung nawawala sa kamay ng Panginoon. No? Yung hawak ng Panginoon sa atin, napakahigpit. Pero gusto mo pa rin makawala eh. Kasi gusto mo yung sundin yung buhay mo eh. Amen? Kasi nang gusto ng Diyos, hawakan ka para maituturo sa iyo ang tamang landas. Amen? Kasi nga, sabi ito, yes, no? Life is hard, but God has planned to make you stronger through it all. Hallelujah! Praise God, hallelujah. Ang buhay natin, sobrang matindi, hardship, no? Struggle, pero nandyan pa rin ang Panginoon nagbibigay sa atin ng plano. No? Na magpatuloy ka at magpapalakas ka sa pamagitan ng lahat ng bagay sa Panginoon. Dahil andiyan ang Panginoon para sa atin ay nagbibigay lakas kung ano may yung struggle sa buhay mo ngayon. Amen? The promise, He will make your path straight is not, no, sabi niya, guarantee of perfect smooth life, but guarantee God's direct and purposeful leading even through challenges. Yung mga kapatid, no? Na alam natin na ibibigyan ka ng ating Panginoon, no? Na Siya ang mamumuno sa buhay mo para makamtan mo ang laban sa buhay, hamon, makamtan mo, no, ito yung struggle na to, maliit lang to. Amen? Kasi nga ang Panginoong Hesukristo, nag-struggle siya, madaming temptation na dumating sa ating Panginoon, pero He overcome. Amen? Mismong Diyos, mismong Panginoon na nagsabi na na-overcome niya. Amen? Dapat ganunin tayo. Ba't tayo natatakot? Amen? Ang Panginoong Hesukristo nga, na-overcome niya lahat dito sa mundong ito. Tayo pa kaya naniniwala sa ating Panginoon? Amen? Dapat magtiwala tayo, mga kapatid. This is the application, mga kapatid, no? The application, how to live this trust, the truth of our life. No? Paano ba tayo mamuhay? Number 1, grow your desires for God's instruction.
dapat tayo, no? Tayo ay mag-grow kung ano yung tinuturo sa ating Panginoon. No? Grow your desire for God's instruction. Kung ano yung minimiti mo. No? Lord, hindi ko to minimiti, Lord, kundi sa iyong mga utos, Lord. No? Ito yung application natin. No? And number 2, ask God to lead you and commit to follow Him. Follow Him, no? No? Tayo sa Panginoon, i-ask natin ating Panginoon na siya yung magli-lead sa atin at mag-commit tayo sa Kanya lamang, mga kapatid. No? I-commit natin yung buhay natin sa Kanya. Amen? Dapat siya yung magli-lead sa ating buhay. Amen? And lastly, seek to know God's character through His Word. Amen? Hallelujah! Dapat tayo mag-seek sa Kanyang salita, mga kapatid, kung paano siya na mabuti para sa atin. Kung paano siya dapat makikita din sa atin. Amen? Yung karakter ng Panginoon dapat makikita din sa atin. Dapat mamuhay tayo na kasama ang ating Panginoon. Kaya, no, mga kapatid, today, dapat yung buhay natin may pagtitiwala sa Panginoon. Amen? Kaya lahat ng bagay ng hamon sa buhay, huwag tayong mag-alala kasi andyan ang Panginoon sa atin buhay. Amen? Hallelujah. Kaya tayo tumayo. Sabi nga sa conclusion, lastly, sabi dyan sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Yes, Lord God, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Hallelujah, Lord. Dinadakila ka namin, Panginoon. We worship you, Lord God. Salamat, Panginoon, O God, sa pagkakataon, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, O God. I know, Lord God, your revelation, Panginoon, O God. I know, Lord God, na Ikaw ay may hawak sa aming buhay, Panginoon. Lord, we entrust you, Lord, in everything, Panginoon, O God. I know, Lord God, na Ikaw lamang ang gagalaw at maglilid sa aming buhay, Panginoon. Lord, your promise, Panginoon, O God, ay nandun, Panginoon, para sa amin. Lord, salamat, Panginoon, na meron kaming Diyos na tumutulong sa amin. Meron kaming Diyos na nagpapatawad sa amin. Meron kaming Diyos na nagmamahal sa amin. Na meron kaming Diyos na napakabuti, Lord. Salamat dahil Ikaw ang aming Diyos, Lord God. Salamat, Panginoon. I know, Lord God, all wars, Panginoon, O God, struggle, circumstance, trials, Lord, we submit to all you, Lord. I know, Lord God, na may binigay ka sa amin sa tamang landas, Lord God. Salamat sa pagkakataon, Panginoon. Salamat sa revelation mo, Lord, na ibinigay mo sa amin, Lord. Lord, nawa, Lord, hawak-hawakan namin ito, Panginoon, O God. I know, Lord, itong salita mo, Panginoon, O God. Nawa, Lord, na ito'y magpatuloy, Panginoon, O God, sa aming trabaho, Panginoon, O God, sa aming pamilya, Panginoon, O God, na may sa buhay namin, Panginoon, na mawawala, Panginoon, O God, yung worry namin, Panginoon. I know kasi meron kaming, Lord. Meron kaming Panginoong Diyos na nanatili sa aming buhay. Lord God, salamat, Panginoon. In everything, Lord God, we entrust in you, Lord. Because your promise, Lord God, is nandun para sa amin, Lord. Salamat, Panginoon. Ikaw ang dakilang Diyos sa kapangyarihan. Nawa, Lord, na gumagalaw ka sa bawat isa sa amin, Lord God. Sa nanonood online, Lord God, I pray, Father God, na nawa, Lord, ang kanilang buhay, Panginoon, O God, nawa, Lord, nakatuon sa iyo, Lord God. Lord God, pinapasalamatan, pinakamatis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Thank you and God bless.